Alright mga kababayan, nagbigay na ng pahayag si Arnel Ignacio. Pero yung naging pahayag niya rito, hindi niya masyadong dinetalye kasi ayaw na raw niyang pag-usapan yun. At siguro sa tamang panahon, no. Ito, pakinggan natin ang kanyang maiksing pahayag. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulitan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala, tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yung ginawa dahil yan ang inutos sa akin ng ating Pangulo. Kung hindi, kaparte na yan ang buhay ko na asikasuhin kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Mamimiss ko kayo. Sana lang, nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang, wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Para sa inyo. Sa lahat ng proyektong ginawa ko, nasa iyo, kayong nasa isip, na ginawa ng pamahalaan para sa inyo. Sana matuloy. So, posible nga na medyo may halong politics dito, kasi hindi naman natin naririnig o nababalitaan si Arnel Ignacio na naging corrupt ito eh. Pero sa bagay, tama lang yung kanyang ginawa na manahimik muna at ipaliwanag sa tamang oras, kung ano man ang maging resulta niyan, titingnan natin. At yun po ang kanyang naging kaunting pahayag tungkol din sa issue na kanyang kinakasangkutan. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa inyong maliit na channel. Pagpalain ng bawat isa. God bless everyone.